Dahil nga po mga kababayan, nandiyan pa din yung mga kapulisan. Ako eto. Eto masasabi ko po na talagang malapit na malapit na malapit na malapit na itong si Kibuloy. Bakit to mga kababayan? Eto, no? Talagang lahat na po yata ng device inilalabas. Ang pagpapasok ng Lahat na po yata ng device inilalabas upang sa ganon mga kababayan makuha na si Kibuloy. No, eto po. Sa balita, mga boss. high-tech equipment ng pulisya matapos iginit ng korte na tuloy ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi 'di ba pinagmamalaki ni Torion. Inunahan pa nga namin. No, inunahan pa namin yung mga kapulisan na humingi ng pagpapaliwanag yung Davao. Davao Court, no? Para dito sa inilabas nila. Kasi po ayaw maniwala ni Terion na hindi uuwi yung pulis. So hanggang ngayon po, ayon po sa balita, nandiyan pa din po ang PNP. Hindi umaalis at tuloy lang po ang pagsaserve ng warrant of arrest kay Kibuloy. At mga kababayan, meron pang dinadagdag po. Kaya sa Davao City Engineering Office naman dumulog ang kanyang religious group para itigil ang umano'y drilling sa kanilang compound. Lahat na nilapitan ni Torion. Mahirap pa paniwalain yung tao pag ganyan no? Isa lang yung hinahanap, si Kibuloy lang. Pag nilabas nyo at pag lumabas, tapos ang problema, pakikinggan namin. Pag nararamdaman namin na walang inosente talaga tong tao na to. Pag naramdaman namin, base doon sa kanyang sasabihin, sisigaw ako dito, pakawalan si Kibuloy! Di ba? Ganun ang ano ko. Ipako sa krus si Jesus. Pakawalan si Kibuloy. Di ba? Joke lang po yun mga kababayan Di ba yun yung dati, yung pag Semana Santa, pakawala si Barabas. Ipako sa krus si Jesus. Ganun, di ba mga bossing? Version ni Kibuloy. Ipako sa krus yan. Mula sa Davao City, nakatutok live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril? Mayor, sa ika-anim na araw ng pagsisilbi ng kapulisan ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado, iba't ibang kagamitan ang ipinasok ng pulis sa loob ng KOJC compound. Nagsinatingan din ang mga pulis na mula pa sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Nakatutok ngayon sa KOJC Cathedral at Jose Maria College Building ang paghahanap ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy. Binuksan nila ang isang tila bakal na nakatakip sa isang sementadong lugar. Pero imbis na entrance ng bunker ang makita, sinalubong sila ng masangsang na amoy. Septic tank kaya tayo nabuksan ng mga kapulisan natin, mga kababayan. Septic tank. Baka kayang sikmurain ni Kibuloy yung baho dyan, mga bossing. Pero ako naniniwala ako. Yung pagtataguan niyan, yung mga hindi mo aakalain na magtatago pala ito. Kagaya niyan, siguro septic tank yan, baka malay mo, yung nasa ilalim niyan. 'Di ba may makapal na bato o may slab na makapal. Separation nung kanyang bunker at nung septic tank. Siyempre, hindi mo isipin kung hanggang saan kalalim yung septic tank na yun, mga kababayan. 'Di ba? Ano kaya, nasa ibabaw talaga ng yung bunker ni Kibuloy, tapos nasa ibabaw, nasa ilalim ng septic tank, nabutas yung septic tank, tumulo doon sa loob ng bunker ni Kibuloy. Naku po, malamang lumabas si Kiburat. Sinuri rin ang pader na ito, pero bigo pa rin makita ang umano'y secret entrance. Mabilis doon sa nalidetect na device ng heartbeat, masasabi na merong underground facility. Pinasok din ng pulisya ang isang kwarto sa katedral, pero wala ring nakita. The issuance of the TPO was precisely done to eliminate PNP's restriction and control of... Ito na naman si Boy English, Ano niya yan, style niya yan, pag-i-English, Para akala, mukhang matalino tong lawyer na to, Pero sa totoo lang, hindi niya, ewan ko, kung hindi niya naiintindihan o sadyang talagang itinutwist lang po
dahil kay Kibuloy. Of the premises. Their presence here. Kasi sa tingin po namin, na-serve na yung warrant of arrest. Wala si Pastor Apollo si Kibuloy po dito. Paglilinaw ng Davao Yan narinig ninyo mga kababayan, wala si Pastor Kibuloy dito. Di ba? At siya yung mismong laging araw-araw, yung 6 na araw na yon, siya yung laging humaharang, no? Siya yung sumasagabal sa kapulisan. Kaya pag natunton si Kibuloy dyan, at nandyan talaga sa loob si Kibuloy, naku po, mga mananagot sa batas siya mga yan, mga kababayan. Harboring a fugitive. Di ba? Pwede ba yun na nasa isang lugar kayo, nasa loob ng compound, tapos sasabihin mo, wala? Di ba? Naku po, mga kababayan, may kalalagyan din yung mga yan. Kaya, sana wag talagang hintuan ng PNP. Regional Trial Court, di pinipigilan ng inisyu nitong Temporary Protection Order ang pag-operate sa KOJC compound at ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Ngayong araw, may iba pang pinasok ng mga equipment ang PNP sa Ano yan? Baka may nag-comment dito, sabi, baka si Kiburat na yung nangangamoy kasi tege na, kinain ng daga. Parang ano to ataol to KOJC compound. Kapilang ilalagay na ba dyan yun? ang malaking asul na kahon na inalmahan ng KOJC. Hindi umano kasi ito idinaan sa security x-ray. Sa may cathedral, andon ang life and motion tracer. May life detector equipment din at proton elect device. Lahat Siguro mga kababayan, kasi diba red dot daw po yung red dot. Kapag may sign of light, red dot. Yung tibok ng puso yun. Siguro kapag kayong normal na nagpapahinga lang si Kibuloy, ganyan. Ganun lang yung tibok ng puso, no? Ganyan. Tapos kapag ka nagko-call jacks si Kibuloy o pag nag-judgeable si Kibuloy, bumibilis yung tibok ng puso. Sino kasama niya doon? Unless kung may kasama siya doon sa ilalim na naman po, ano? Malamang panayan, jabol lang yan si Kibuloy ngayon, no? At ng aparato na ito, kayang mag-detect ng mga vital signs ng tao, galaw at boses at kadalasang ginagamit sa search and rescue operations. Ang gamit na metal detector, inireklamo ng KOJC. Kung tao hinahanap mo, bakit metal detector? Baka gold na hinahanap ito, at saka kung may makita silang gold, yun ang magiging dahilan nila. Si Raul, gold daw ho ang hinahanap. Alam niyo po mga kababayan, bakit nagpapasok ng metal detector yan? Kasi po, hindi naman po gawa sa plastic yung bunker May parte po yun ng mga metal ho, mga kababayan. Kaya sa tingin ko, ang nakikita ko dito, kung bakit merong metal detector na ipinapasok din po. Kasi yung pinaka-housing ng bunker, may mga parte po yan, mga metal ho, mga kababayan. So kapag ka nakita na meron do, tapos nakita na trace, no? Pa-square, malaki. Yun na. Doon na yun. Kaya siguro ayaw nilang ipapasok yun. The Article 12, Section 2 and 3 of the 1987 Constitution, the state has power to control against all natural resources. Dumating na rin ang long-range acoustic device, isang equipment na naglalabas ng malakas na tunog na tinig kahit nasa malayong lugar. Ano na lang kayo dyan sa labas? Kasi di ba yung ginawa doon sa mga ralyista ho, mga kababayan, nung nanalo si PBBM, no, yung kampo ni Renato Reyes, nagwelga. Ngayon, ang PNP naman po, nagpadala sila ng nung musiko, o yung banda, Tapos meron pang mga doon, karaoke, nag-videoke ho. Huwag mong pansinin. Ang asar talo ho, nagsialisa na lang. Okay na yan sa Kojik. Di ba? Magreklamo, sakit sa tenga. Gamit din ito sa crowd control. Sa isang larawan mula sa legal team ng KOJC, makikitang bit-bit papasok sa compound ang aakalaing pagkain. Pero napag-alamang concrete cutter ng idaan sa scanner. Kinukunan na namin ng pahayag ang PNP ukol dito. Concrete cutter, di ba? Yung tawag dito. Yun yung umiikot, di ba? Parang hinihiwa yung mga semento. Hanggang hapon, nagpapasok ng iba pang gamit ang PNP. Pero tikom ang bibig ng PNP sa mga equipment na ito. Pero tiniyak na legal. The ground commander doesn't want to reveal. This part of the
operational data, operational information that could jeopardize yung conduct in serving the warrant of arrest. Dumating na rin sa Davao City ang dagdag pulis mula Northern Mindanao, ibang bahagi ng Davao Region at Suksamsen na tutulong sa Civil Disturbance Management. Paabutin nyo na ng 5,000 yan, no? Tapos talagang yung mga nagre-resist, ipalabasin nyo na. Para matapos na yan, Kibuloy. Tignan mo, haba tuloy ng live natin. Mga kababayan, malapit na tayo matapos. 1,100 viewers. Huwag niyo po kalimutan na mag-like, mag-share, and mag-subscribe. 24/7 na kasi ang operasyon at pagbabantay sa loob at labas ng KOJC compound. May mga sundalo ring tutulong sa crowd control. Paliwanag naman ng PNP sa mga armas na nakita sa loob ng KOJC, kahit pa sinabi ng Pangulong Marcos na di nagpasok ng armas ang pulis. Yung una pong pumasok, yung mga searchers, yung arresting officers, ay wala pong armas. Yung mga CDM contingents natin, wala pong armas yan. Ang may mga armas lang po is yung mga perimeter security natin. And certain units, if in case, may kinakailangan ng police interventions. Miyerkules ng gabi nang may 5 mga nakasibilyan na pinapasok ang PNP sa loob ng compound, pero wala pang ibinigay na detalye ang PNP kung kasali ba ang mga ito sa kanilang human intelligence. We don't have any other targets sa loob. Ang target talaga namin is mahuli si Kibuloy and 4 others. Ang drilling naman ng PNP sa compound, hiniling ng KOJC sa Davao Engineers Office na ipatigil na. Ayan. Kaya, nako, Pastor, wala, hindi kaya nung abogado mo. Kahit anong harang ni Torion, mga kababayan, wala, hindi kinakaya ho. Mark Francis Alcantara watching from Toronto while cooking adobong pusit. Masarap yan, adobong pusit. Mga bossing, Chief Amo Sir, alas 10:33 na dito sa aking kinaroroonan. Kailangan ko naman po na gawin yung aking mga dapat gawin. Ako'y magpapaalam na po. Maraming salamat po sa inyong lahat dito sa pagstay sa ating channel. Ulitin ko po, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, and mag-subscribe para po mas i-share ni YouTube ang ating mga ginagawang mga content. Maraming salamat. God bless po sa atin lahat.